Sabi ng DPWH, nakita nila mismo ang mga ebidensya mula sa mga kumpanya ni dating Congressman Zaldico. May mga ebidensya at dokumento na nag-uugnay sa pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Yan ang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga senador sa mga tanong bakit kasama si Romualdez sa mga sinampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakita ang mga ebidensya batay sa mga proyektong pinasok ng kumpanya ni dating Ako Bicol Party List Representative at dating Appropriations Chairman Zaldico. Kabilang na dito ang kumpanyang SunWest at Hightone Corporation na parehong pagmamay-ari ni Ko. Tama ang narinig mo. Hightone Corporation na parehong pagmamay-ari ni Ko. Ito po ay siguro po mga ilang linggo lang, itong nakarang ilang linggo lang, base na rin sa mga nakuhang ebidensya ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni former Congressman Zaldico tulad ng Hightone Corporation across many years. Mula anya noong 2016 hanggang 2025, umabot sa mahigit 100 bilyong piso ang nakuhang kontrata ng dalawang kumpanya ni Ko. Sinabi pa ng kalihim na isinama nila sa ebidensya sa paghahain ng kaso laban kay Romualdez ang pahayag ni dating Marine Sergeant Orly Gutesa na naghatid ito ng mga pera na nakalagay sa maleta sa bahay ni Romualdez sa Taguig. May basehan anya ang testimonya ni Gutesa dahil pinanumpaan ito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Mr. President, no, at base na rin ito dun sa naging sworn testimony ni Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At base po doon, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI. Kasama na rin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez. At yun po ang naging basihan nung aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa Ombudsman nung Biyernes. Si Romualdez ay nauna ng kinasuhan ng plunder, graft at bribery ng DPWH sa Office of the Ombudsman. Pero tanong ni Senator Rodante Marcoleta, kung may batayan ang testimonya ni Gutesa, bakit wala pang inilalabas na warrant of arrest laban kay Romualdez? Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Zaldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker wala pa? Ba't po hindi nagsabay? Ayon sa DPWH, sa pamamagitan ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang nagdepensa sa kanilang budget, may hiwalay na kaso na naunang isinampalaban kay Ko at mga engineers ng DPWH kaugnay ng flood control sa Mindoro at ito ang unang naisampa sa Sandigan Bayan. Nasa Ombudsman pa raw ang kaso ni Romualdez at naniniwala silang gaya ng mga naunang isinampang kaso, malakas din ang kanilang ebidensya at may isyuhan din ito ng arrest warrant. Case po ni Zaldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. September 20. Final ho nila to sa Ombudsman September 29. So inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest? Dahil isa po ang ginamit po ninyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa. Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya at maitiwala ho sila sa Ombudsman na magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Alex, sa budget